Good morning, church. Even in our current situation, our God remains faithful and true to His promises. He remains steadfast in His love for us. Let us come together and worship Him. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, touching every heart. I worship You. I worship You. You are here, healing every heart. I worship You. I worship You. You are here, turning lives around. I worship You. I worship You. You are here, mending every heart. I worship You. I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. 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 Even when I can see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop. You never stop working. You never
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, Lord, you're our way maker. You will find ways, Lord God, in this current situation, Lord. You're still our God in control. And we want to give you praise, Lord. In glory, in the name of our Lord Jesus Christ, we praise. Amen and amen. God bless us all. Good morning and happy Sunday to everyone. Kumusta na mga kaigsunan ko diha sa pagtuo sa Maranatha Church, Barangay Fatima. Naot kong ang Ginoo sa kanunay na nagalihok sa atong mga kinabuhi ug nagapanalangin sa matag usa kanato. Ug sadto nga this time we cannot make our Easter Sunday celebration in a corporate worship simply because of lockdown. But anyway, we can still meet in our own diya sa atong mga panimalay, and we can make a daily celebration of thanks to the Lord, right? Hallelujah. Hopefully, we can make it by next month if God willing, if this pandemic will end. Praise God. Amen. But before we go further, let us come to God first in prayer. Let's bow down our head. Magaduko kita sa itong mga ulo. Let us pray. Father God in heaven, we praise and thank you, God, for this wonderful day you have given us. Thank you, Lord, for your mercy and grace. Thank you, Lord, for giving us this opportunity again, O God, to listen to your word. We ask, O God, your presence to be with us, and even your Holy Spirit, Lord, to dwell among us, to guide us, to give us, Lord, understanding, so that, O God, we may be able to grasp the things that you want us to know, Lord, especially this word that we are going to hear, O God. Lord, anoint me. And Lord, I am nothing apart from you. So Lord God, thank you for what you are going to do. We ask all these things in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Now for our scripture reading, if you have your Bibles with you, please open it with me to the book of Philippians chapter 4, reading from verse 4 to 8. I'll be using in Ivy version. Ug uban ninyo maybe other line of version, but anyway the thought is still the same, no? Atong basahon, let's start with verse 4. Nagaingon dinhi, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, and whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. May God bless the reading of His Word. Hallelujah. So, welcome to our online Sunday sermon. And again, I would like to express extend my greetings of peace and hope to all of you, my brethren. And I would like to express my thanks to you for supporting us through your prayers. And I hope God will continue to sustain us with enough strength
Now, let us continue to hold on to God and honor our faith on Him, for He is the source of our strength and hope. Amen? Pwede ba nimo, could you tell your family members na sabihan mo na laban lang, kapit lang tayo kay Lord. Amen? Glory to God. Padayon lang kita diha sa Ginoo migsoon. Let us continue to be strong in the Lord. In these tough times, do not be easily discouraged or do not be swayed by what you have heard and read from the reports or from the social media. Tungod kay mas makadugang pa nato ning nga makapaluya, makapa-discourage or makaparaning sa ato ang kinabuhi kung diha ta magapaminaw. Amen ba? Glory to God. Hallelujah. But rather, be encouraged through prayers and reading His Word. Hinoon, padayon kita nga mag-aampo, pinaagi di ana, mamalig-on kita, uban ang pagbasa nato sa pulong sa Ginoo. Amen? Glory to God. And let us only dwell to what is true. Diha ra gyud ta magpabilin kung unsa gyud eksakto. Tama, no? Oh, this is what the scripture says that I read to you a while ago. Nga nag-ingon din hinga, fix your thoughts on what is true. Okay? Diha lang yun nga kanang nakatuon lang yun ta kanunay diha sa atong ang atong panghunahuna diha sa unsa di eksakto or diha sa kamatuoran. Glory to God. And it is very clear that the Bible emphasizes getting the facts before we take major actions in our lives. So kinahanglan yung migsoon kuhaon nato una ang mga kamatuoran unsa gyud eksakto bago kita mohimo og mga dagko mga butang sa atong mga kinabuhi. Now, this time I will be sharing to you these 3 facts to hang on to during this pandemic crisis. Nining kabuntagon migsoon ako magapaambit kanyo ning tulo ka matuoran na diin mauray ang ngayan natong tuhuan nining panahon sa pandemic crisis. No? Kaning mga tulo ka butang nga kamatuoran. Sugdan nato. Una, the first fact is ang pinakaunang kamatuoran nga ang ngayan natong masayran, una is this pandemic or COVID-19 will just come to pass. Hallelujah. So meaning kaning atong mga nasinati karon tungod aning COVID-19 dili ni magdugay. Agi ra gyud ni siya. Glory to God. Now lots of people are asking, when will God put an end to this unpredictable coronavirus or pandemic? No? Now remember, from the very start of this pandemic crisis, we believe there were many people, powerful men or women of God worldwide that includes ourselves had been praying to Him to wipe out this pandemic. No? Inumduman nato migsuon gikan sa pagsugod ani kanus abani kasugod na ana poy nagsugod og ampo ng mga katawhan sa Ginoo. No? Nag-ampo diha sa Ginoo. Alabi na apil kita sa itong mga kaugalingon nga nag-ampo ta sa Ginoo nga matapos ra gyud ni migsuon. Mahuman gyud ni siya migsuon. Let us just rest assured that our God is faithful to hear and answer our prayers. Migsuon, kinahanglan musalig gyud ta nga ang Ginoo nga atong ipangalagaran matinud-anon nga mo maminaw og mutubag sa atong mga pag-ampo. Let us continue to believe and pray that this pandemic won't be as bad as they could be. No? Mutuo, kinalampadayan kitang mutuo, mag-ampo kita. Nga kani mao nga kahit giatubang nato nga pandemic bigsuon, dili gyud ni siya mulala pa papag-ayo. No? Ako gyud ang gituhuan nga dili na gyud ni siya maglala pa gyud. Let us continue to believe and pray that medical doctors will find a vaccine or treatment. Padayon kita nga mutuo og mag-ampo diha sa Ginoo nga ang ato ang mga doctors, mga scientists maka-discover na gyud og vaccine para sa pag-treat ni ining mga nining maong
sakit nga coronavirus. Hallelujah. And let us continue to believe and pray that this pandemic will end soon. No? Padahin kita sa pag-ampo, magtuo kita nga kaning maong pandemic migsuon o COVID-19 muundang gyud ni siya. Matapos ra gyud ni siya migsuon. Amen. Hallelujah. Dili ni siya magdugay migsuon. Glory to God. Gani ato makita migsuon nga these tough times, no? This will not last long. Kaning atong kalisod karon nga nagian, di gyud ni magdugay, matapos ra gyud ni migsuon. Na there is a saying that goes this way nga nagaingon dinhi. Tough times never last, but tough people do. Hallelujah. Glory to God. Ingon pa dinhi nga ang mga kalisod dili magdugay. Apan kadtong lig-on nga mga taong nga miagi kalisod mauragi magdugay. Mao na nga ikaw, ako nga nagpabiling lig-on sa Ginoo, mauragi magdugay. Lord to God, palakpakan nato ang Ginoo migsuon. Hallelujah. Praise the Lord. And take note, God cannot lie. Timanay biyan gyud ang Ginoo biya di gyud bakakon, no? And His promises are sure as daylight. Ang iyahang mga saad hayag pa kaayos sa kabuntagon. Glory to God. In the Bible, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, it says, "If my people who are called by my name shall humble themselves and pray, I will hear from heaven and hear their land." You see, sa diha magpadayon lang ta nga mapinubsanon nga moampo diha sa Ginoo, ingon siya dinhi, maminaw ako gikan sa kalangitan ug ayuhon ko ang kayuta. Migsuon mao kani ang pagpadayon sa Ginoo kanato. Ulay lain makasulbad, makaayo ning maong sitwasyon sa atong kinabuhi kun dili Ginoo ra gyud pinaagi sa atong mapinubsanon nga mga pag-ampo. Magpadayon kita sa pag-ampo migsuon. Let's continue to pray that God will do something, no? Nining mao nga pandemic crisis sa atong kinabuhi. Glory to God. Also in Matthew chapter 18 verse 19 nga nagaingon, "If two of you on earth agree about anything you pray or ask for, it will be done unto you." You see, duha o tulo nga nagakahiusa migsuon. Hallelujah. Diha sa mga pag-ampo ang Ginoo gyud magahlihok ni ining tanan. Glory to God. Praise the name of Jesus. So every day, every night, let us come to God in prayer. Ask God for His great mercy. Mao kani among ginahimo migsuon diri sa panimalay na. Nga kanunay mi nagaampo. Nagapangamuyo sa Ginoo, Lord, dungga amo mga pag-ampo. Padayag ang imong kaluoy nga hikanamo. Nagtuo ko migsuon. Sa dili madugay, tubagon gid kita sa Ginoo. Furthermore, God's grace and mercy along with His forgiveness have brought us through. And according to the Bible, if we pray to God in humility, believing, God will respond to our prayers. Kumutuo lang gyud ta sa Ginoo migsuon, ang Ginoo mo response ra gyud sa atong mga pag-ampo. Ikaduha, the second fact, ikaduhang kamatuoran, focus on what is unchanging, not what is changing. Kinahanglan dito ta nakapokus unsa tong wala na usab, dili tong nagakausab. Okay? Now, there will be many changes to our world, to our country, to our community. We don't even know all the changes this pandemic will have on us and our country. No? Kita na kumiksuon nga daghan ng kausaban. Pagkat kabalo pag unsa paggoy makausaban, mahitabo ani tungod aning pandemic, no? Mahitabo sa ato ang palibot sa atong nasod. But remember what has not changed. Hinumdumi pod ang unsa poy dili mausap. Hallelujah. Now, the Bible says in Hebrews chapter 13 verse 8,
nagaingon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Glory to God. Klaro gyud kay migsuon. Jesus remains the same. He never changed. Bisan na pa'y nagkakausap diya sa atong kahimtangan, sa atong palibot migsuon. Ang Ginoo nga atong gipangalagaran, Ginoo nga atong gialagaran, iserbisyuhan, dili og dili gyud na mausap. In the midst of all this change, you can count on that truth that Jesus never changed. No? Bisan pa taliwala ninyo kausab sa atong palibot karon. Isipa kani nga kamatuoran nga si Jesus wala gyud na usab. You can also know that His love for you and for me and for our country has never changed. Hinumdumi migsuon sa natuan nato nga ang gugba ni Jesus nganhi kanako nganha kanimo kanatong tanan dili gyud wala gyud nagakausap. God's call in our life has not changed. Ang pagtawag sa Ginoo biya sa atong kinabuhi sa pagluwas kanato wala gyud nagakausap, nagpabiling gyud siya. Don't let all the changes because of this pandemic make us lose sight of everything that is still the same. Ayaw gyud migsuon tuguti nga ang mga kausaban ang nagakahitabo karon tungod ani nga pandemic migsuon may makapawala sa atong paglantaw sa mga butang nga wala gyud pagkausab labi na sa atong Dios. Naot nga dili mausab ang atong pagtan-aw sa Dios, pag-isip sa Dios. Siya gihapon kung kinsa siya kaniadto karon ug sa mabutay magpabilin gyud siya Dios nga sa atong kinabuhi. Glory to God. In Numbers chapter 23 verse 19 nagaingon, God is not man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Klaro gid ang pulong sa Ginoo nga ang Ginoo dili tao nga kinahanglan gyud mamakak siya. Or that he should change his mind, kinahanglan gyud mo usab siya siyang pangunahon na igsuon. So to find true stability and permanence, we must look beyond the created order to its creator. For as scripture tell us that God is unchanging. Glory to God. Hallelujah. So diha nato i-establisar ug magpabilin ta migsuon maglantaw no kanunay diha sa atong Dios nga way pagkausab sa atong kinabuhi. Even as we read in Malachi chapter 3 verse 6, ingon siya dinhi, I am the Lord and I do not change. Ako ang Dios nga dili mausab. That is why your descendants of Jacob are not already destroyed. Glory to God. Hallelujah. Kanindot sa pasalig sa Dios nga ni kanato karon. Migsuon unsa may nagakahitabo si mong kinabuhi karon, nakita nimo ang dako yung kalainan na sa nagtabot si mong kinabuhi, kalainan nga diin nag-antos ka sa kalisod, kalainan nga diin dili na nimo masabtan ang imong kahimtang apan naa ang Dios. Wala siya nausab sa paghinumdum kanato karon. Siya kanoy na nakakita kanato. Glory to God. Now people sometimes think He changes. May mga tao nga nag-isip nga nausab na gyud ang Ginoo. Wala na gyud ang Ginoo. Especially when they experience trying circumstances. Labi na gyud kang ang mga katawhan namo sinati nga aduna sila mga sinati nga mga kalisdanan sa kinabuhi. The people of Israel feel that way. Mao po nagibati kaniadto sa mga katawhan sa Dios adtong panahon, no? Their prophets warned them that God would chasten them for their rebelliousness and sin. And they assumed that such discipline would indicate that He was changing, that He was getting harsher and less fair. Mao na ilang pagbati kaniadto sa dihang adunay mga panghimangno ang Dios ngadto kanila pinaagi sa mga propeta nga adunay mga pagsilot ngadto kanila tungod kay sa ilang pagka-rebelyoso o tungod sa ilang masala. Niabot din silang mga hunahuna nga ang Dios nausab na. Nausab na ang Ginoo. Suko na ang Ginoo. Wala na ang gugma sa Ginoo. But God did not utterly destroy them. Pero wala bagya yun ang Ginoo biyak
guba gyud sila makinabuhi. He had made a covenant with him. Tungod kay ang Dios naghimo og panagsaad kanila. And because He is unchanging, He could not break His promises to preserve them. Tungod kay ang Dios naghimo og panagsaad kanila. So, ang Dios wala miguba sa iyang saad dadto kanila. Nga protektahan gyapon sila sa Ginoo. Taliwala niya adtong nagakahitabo sila makinabuhi. As Christian, we serve the same unchanging God who keep His promises to Israel. Kitang mga Kristohanon, kitang mga magtutuo karon igsuon, mao gihapon nga lagad kita Dios nga matinud-anon sa atong mga kinabuhi. Kung unsa sa kamatinud-anon kaniadtong panahon sa iyang makatawhan sa Israel, the same ra gyapon ang Dios nga matinud-anon sa atong mga kinabuhi. So if we are discouraged, stop and think for a moment. Kung ikaw, naluya ka naman, nadiskurahi ka naman, nawad-an ka man o ka ng kagana, nga musalig pa sa Diyos, hununga ka na, o magunahuna ka migsuon ang mga butangan. No matter what else changes around you, unsa man ang nagakausap sa imong kinabuhi karon o sa imong palibot, God in all His greatness and might and majesty will never change. Hallelujah! In an ever-changing word, He is a never-changing God. Nining atong gipuy-an na kalibutan na puno sa kausaban, puno sa kagulian, ang Dios sa gihapon na pagbilin nga matinud-anon na dili gyud mausab. Amen. Glory to God. According to Crow Pence, nagaingon siya dinhi sa iyang panutihon. Seasons end, situations change, friendship fade, but God alone will remain the same yesterday, tomorrow, and today. Trust Him alone. Glory to God. Kanindot sa mensahe migsuon. Glory to God. Mausab man ang mga panahon, ma-fade man nga to ang friendship sa atong mga higala, pero ang Dios nagpabilin siyang hihapon, kagahapon, ugma, ug karon. Mauna nga musalig na lang yun kita kaniya. Glory to God. Ikatulo, the third fact. Ikatulo nga kamatuoron is God will go through it with us. God will go through it with us. Hallelujah. Ang Ginoo nakig-uban kanato nining maong kalisdanan. Wala ta pasagdis Ginoo. Dili layo ang Ginoo. Partner na to ang Ginoo. Na ang Ginoo nagasustain kanato. Just imagine from the start nga diin ni uswag pag-ayo or mi dako ang damage sa mga pandemic migsuon hantud karon, nagtuo ko nga daghang yung kausaban sa atong financial, sa atong mga pagkinahanglan, apan timan-an nato migsuon nga sukad ni adto hantud karon wa biya tapagsagdi sa Ginoo. Naagyapon ang Ginoo nga nagatakbo sa atong mga pagkinahanglan. Na ang Ginoo nga nagahatag kanato kusog. Na ang Ginoo nga nagalig-on kanato. Na kung wala pang Ginoo, I think dili kita mahimong sama ni ini karon. So meaning wala kita pabayi sa Ginoo. Glory to God. Amen. Hallelujah. This virus didn't surprise God. Take note. Ang kaning nga virus wala ni nakapakurak sa Ginoo. Nahibalo ang Ginoo na ni. And He will walk through every bit of it with us. Ang Ginoo nakig-uban jud kanato niini. Nakig-uban jud nato niini ang Dios. We may feel alone at times. Say mo bati ta nga murag kinsa pa man akong duulan ani murag nag-inusahan lang ko ani nagatubang nini nga kalisod. We may feel like no one understands what we gone through right now. Maybe mabati ta nga way nakasabot sa atong kahimtangan karon nga pagbati. Glory to God. But take note, we will never be alone. Dili gyud ta mag-it, wala gyud ta nga nag-inusa. Kauban nato ang Ginoo. So I encourage you to remind yourself of this wonderful verse.
Ako mong gidasig sa paghinumdon ninyo ang mga bersikulo nga nasulat diri sa Isaiah chapter 43 verse 2. Niingon siya, when you pass through the waters, I will be with you. Kung niagi man mo sa dagko kayong balud sa katubigan, ako nakig-uban kaninyo. When you pass through the rivers, kung milabang man mo, ug lalo nga makasuba sa inyong kinabuhi, they will not sweep over you. Dili sila makapalumos kaninyo. When you walk through the fire, sa diha maglakaw kamo, naglatas kamo sa kalayo, sa kainit, you will not be burned. Dili kamo masunog. The flames will not set you ablaze. Dili sila makadaot kaninyo. Tungod kay kauban nato ang Dios. Migsuon, I do not know kung unsa man ang mga kalisod nga nagyatubang gyud nimo karon sa imong kahimtangan sa kinabuhi. Di man baya. Wala gyud mitalikod ang Dios kanato. Ang Dios sa kanunay nagpabilin siya, nakig-uban kanato. Gani ang pulong nga nagaingon, I will never leave you nor forsake you. Glory to God. Now, ato bang mahinumduman ang sa kaistorya, no? Nga ato makaplagan sa Daniel chapter 3 about these three righteous men, namely Shadrach, Meshach, and Abednego. Nahinumdumuan ni, this is very familiar story in the book of Daniel. Ang tulo ka mga matinud-anon nga mga alagad sa Ginoo. Mao ni ang senaryo ni adtong sitwasyon, no? Si King Nebuchadnezzar commanded everyone everywhere in Babylon, in high and low esteem, to bow down and worship the golden image when they heard the sound of musical instrument being played. So ang ato makita ni nga mabasa migsuon is si King Nebuchadnezzar, siya mo ay hari nato higayon sa Babylon, naghimo siya kasuguan sa tanan dito sa Babylon, maila o di man maila, kinahanglan mo luhod o mo worship sa maong nga image nga iyang gihimo nga inig tingog sa trumpita ang tanan gyud kinahanglan mo luhod. And whoever will refuse to do it will be put into the fiery furnace. Og ang balaod niya kadtong dili mo sunod mutuman igatambog didto sa nagdilaab makalayo. Inana ang balaod nga iyang gipaabot ngadto sa makatawhan sa Babylon. But Shadrach, Meshach, Abednego refused to worship or serve any God but the living God. Apan kaning tulo ka mga batan-on, kaning nga matinud-anon nga mga katawhan, wa gyud sila mi worship o ni serbisyo ni ining mao nga Dios nga ginasimba ngadto sa Babylon. Kundili ang ato ra gyud buhi nga Dios. So the refusal to worship the image infuriated the king. No? So tungod kay ilang wa sila mituman, nakahatag nig kasuko ngadto sa hari. O giingnan told them if they will not obey his decree, they will be put into the fiery fire. No? So giingnan sila nga kung dili nyo ni tumanon, igatambog ko kamo ngadto sa nagdilaab nga kalayo. But in Daniel chapter 3, verse 16-18 says that Shadrach, Meshach, Abednego answered the king. Ilang gitubag ang hari. Ug mao ni ilang tubag, "Oh, Nebuchadnezzar, it is not necessary for us to answer you on this point. If our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, He will deliver us out of your hand." No? Hinumdumi biya nga among Ginoo nga among gipangalagaran nga able siya makaluwas kanamo gikan ni nagdalaab nga kalayo. He will deliver us out of your hand. Luwason kami gikan sa imong mga kamot. But if not, pero kung dili mangyapon kami luwason, let it be known to you. Gusto namo ipahibalo kaninyo, O King, that we will not serve your gods or worship the golden image which you have set up. Bisan pag dili mi niya luwason, ipahibalok ko ni amon ipahibalok kanimo. Dili og dili gid mi mosimba
ni ining maong Dios. You see, nakita nato migsoon inanak sila kakumpiyansa silang kaugalingon nga bisan tuod na ana sila sa kakuyaw nga kahimtang silang kinabuhi gatuog yapon sila nga naay Dios magpahigawas kanila gikan aning kahimtang sa imong kinabuhi karon migsoon unsa man kalisod siguro dili nato na ikakumpara sa ilang kahimtangan kay kinabuhi na gudto ang ilahang ang butang ang ilang kinabuhi sa langanin migsoon kinabuhi na gyud to pero wala gyud sila mibiya sa pagsalig sa Dios migsoon tuhoy ang Dios nga sa evil kanimo mo rescue mo deliver kanimo sa imong kahimtang karon glory to God hallelujah sa mangutana ta why does a loving God allow them suffer sa mangutana ta ano mangitugutan pa mangyud to sa Ginoo nga mag-anto sila anang mga kahimtangan sa kinabuhi and if He is with us in our suffering kung naaman gyud ang Ginoo kauban nato karon kabalo man gyud siya sa atong gibati karon sa atong sitwasyon sa atong kinabuhi why does He not simply save us from this pandemic anong di naman lang gyud tanya luwason gikan aniya pandemic hallelujah mo ni magandang kung pangutana nato sa atong kinabuhi. Now, our scripture shows us that the suffering of the three righteous men at the hands of Nebuchadnezzar also had a purpose. Mosad niya atong ibutang sa una-una migsuon. Sa scripture, gipakita nga ni kanato nga ang ilang mga kasakit migsuon. Meaning tulo ka mga matinud-an ng mga katawan sa Dios na agyuday a purpose. And we find hope that our suffering has the same benefits. Ato po makaplagan o magalaom ta nga kaning ato mga kasakit karon naapo ni purpose o kani adunay say mga benepisyo nganhi kanato alang kanato. Now let me share these two benefits. Una is the suffering of the three friends of Daniel function as an amplifier of their witness of and faith in God so that everyone knew them and was attracted to them after the suffering to her and investigate their story. So ang ilahang mga pag-antos, maigsuon, muoy nakapalapad sa pag-witness kung kinsa ang Dios sa ilang makinabuhi. O tungod niini, ang matag-usa na ilhan nila ang Dios pinaagi sa kinabuhi nining tulo ka mga matinud-anon ng mga alagad sa Ginoo. Glory to God. You see, what had happened? Unsa nahitabo ato? Diba? Their faith in God and faithfulness to Him drew the attention of the king and his governors. Ug tungod ni adtong nahitabo silang kinabuhi. Didto pa noon nakita sa hari o governors nga naa di ay tinuod og gamhanan nga Dios nga nagalihok sila makinabuhi. Furthermore, because of God's preservation and presence in the fire, the king issued a decree. Nya gawas pa niya anak migsuon, dugang pa niya anak, tungod kay giluwas sila gikan ato nagdilaab nga kalayo migsuon. Ang hari mihatag og kasuguan atong mabasa sa Daniel chapter 3 verse 29 that says, therefore I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces and their houses be turned into piles of rubble, for no other God can save in this way. You see, ang hari ni Nebuchadnezzar na mismo migsuon nga nag-ingon sukad karon walay bisang kinsa magsutig pulong against sa Ginoo nining tulo ka mga tao kay kung aduna man ako silang pagapatyon. Hallelujah. Tungod kay walay laing Diyos nga pwedeng makaluwas nila gikan niini, pinaagi niini. You see, nakita migsun akong witness. Nahimong na kong witness unsay nahitabo sa ilang makinabuhi. Migsun mausab ni karon sa atong kaimtangan. Kung kita magpabilin lang ta musalig sa Dios,
unsa man kahimtangan sa itong kalisod, daghang mga tao nga nag-witness ka to, daghang mga tao nga nag-observe ka na to, bisan to unsa man itong kalisod karon, apan wa gyud ta mobiya sa Ginoo. Nagtuo ko kanila kung witness alang kanila, bisan sila mismo nakakita nga inani na ta kalisod pero wala gyud ta mitalikod gikan sa Dios. Hinuon kanunay tang mapasalamaton, kanunay nagagawa sa atong mga bakba ang mga pagpasalamat ug pagpasidunggo. Pinaagi ni anak sila naka-witness na nga atong Dios nga atong pangalagaran, Dios sa kalinaw, Dios sa kusog, Dios siya nga naghatag og paglaom, Dios siya nga nagasustain kanato sa matag adlaw. Glory to God. Ikaduha, hallelujah. Glory to God. Now, ato makita migsuon, hallelujah, their faithful and hopeful suffering lead to honoring of Israel's God throughout the vast of Babylon in fire by the king's decree. Because they suffered well, the name of God was known and held in honor throughout the past Babylonian in fire. In other words, their suffering was part of God's plan of salvation of the world. Sa ato pa di ay, katuyuan o bahin kato sa plano sa Dios mahitungod sa kaluwasan sa tibok kalibutan. I believe, Migson, nining panahon sa pandemic crisis, daghang naghinulsol o midangop sa Ginoo. Pamaagi gyapon ni sa Ginoo sa kaluwasan. Kay kaniadto mga milabay nga makatuigan tungod kay wala kaayo mga kalisdanan na agian na daw sama ni nga kalisod nga kalisdanan, ang mga tao relax, tan-aw silang kaugalingon murag di na kinahanglan sa Ginoo tungod kay kaya pa man i-handle ang ilahang mga kahimtangan, evil man sila, nagsalig sila sa ilang kakayahan, apan gitugot kani sa Ginoo nga moagi tag kalisdanan para ang matag usa maigsoon modangop na gyud sa Dios. Ug tungod niini nagtuo ko daghang midawat ug naghinulsol sa Ginoo ug nakabaton sa maong kaluwasan. Glory to God. Hallelujah. Now our suffering amplifies the witness of our faith in God and gives credibility to our message of hope in God. Ang kaning ato ang mga kalisdanan mao ni makapadako sa pagpamatuod ang atong pagtuo sa Dios ug naghatag og kredibilidad nga atong ang mensahe sa paglaom nato diha sa Ginoo. Glory to God. If we suffer while trusting God and remaining faithful to Him. No? Glory to God. Number 2, as in the case of the godly martyrs who endured Nebuchadnezzar's fiery furnace, sufferings helps one grow in the knowledge of both ourselves and God. Glory to God. So, niining maong kahintangan sa maong mga nining tulo ka magtutuo sa Ginoo nga matinud-anon nga nilahutay niining mao nagdilaab nga kalayo migsuon ato nakita nga nakatabang ni sa ilahang pagtubo sa kahibalo mahitungod sa Dios. Glory to God. Dito nila ilhan ang Ginoo. Dito lang nila na-realize nga naagyud ay Ginoo. Naagyud ay ang Ginoo. Glory to God. Sa taas nga panahon sa ilang pagpangalaga sa Ginoo, siguro dili sama ni adto nga ilag yung kauban na ang Ginoo taliwala ni adto nga panahon kahimtangan sa ilang kinabuhi. Now, trying times helps one discover the ends of ourselves, and we realize how much we need the Lord's grace to survive the fiery trial. Nining maong pandemic crisis, Bigso. Kanibing mga panahon sa mga pagsulay, makatabang ni kanato nga madiskubrihan nato nga nagyud na. Wala na gyud tay mahimo sa atong kaugalingon. Ug tungod niini, ma-realize nato nga kinahanglan gyud nato ang gracious Ginoo nga makalahutay ta. Nagtuo ko Lord, igsuon nga all over the world ang naa sa hunahuna ug kasing-kasing sa tao mao gyud nga mga muyo sa Ginoo tabangan sila ug tabangan kita. Nagpasabot ni igsuon nga wala na gyud mahimo ang tao. Wa na gyud lain pa masampit tanawa. Pipila na ka presidente base sa akong nabasa o nadunggan diya sa balita sa TV nga atong presidente mismo ning sampit ni gyud siya Ginoo
nanawag yun siya Ginoo. Walay lain mo intervene daw ani. Walay bisan kinsa kundi Ginoo. Same with other countries migsuon. Ang ilahang mga pangulo sa ilang nasod, kanunay lang sila nagasampit sa Dios. Migsuon, this suffering nga atong yatubang produces beautiful humility. Glory to God. Ang kaning ato nagihan karon, makaproduce kini siya og pagpaubos diha tubangan sa Ginoo. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Amen. We thank the Lord for God for that, no? So, ato makita migsuon nga suffering also helps one grow in intimacy with God like never before. No, ang ato ang mga kasakit migsul makatabang nato nga mugro kita nga moduol pag-ayo diha sa Ginoo nga wa pa nato na sinati tan-awa na karon. Unsay atong nabantayan? Kinaadto sa usa ka semana kausara ta mo ampo. Siguro karon nagtuo ko nga matag adlaw nahimo na nuntang inampuon diha sa Ginoo kanunay ta nagaduol sa Ginoo. As we see in this rich example of 3 Jewish martyrs who experienced God. Ato nakita migsuon walking in the midst of their fire with Him. Ato nakita migsuon nga sila naglakaw diha kauban sa Ginoo. Sa dihang niagi sila ning mga sufferings tan-awa ra. Nahimo na nung suod sila sa Ginoo. In Daniel chapter 3 verse 25, the king said, "Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like a son of the gods." You see, ang hari ni Nebuchadnezzar mismo naka-witness na nahimo na noong naupat naman sila. So mito si nakita niya nga nasuod na noon ang tulo ka mga matinud-anon nga mga batan-on nahimo nang suod nila ang Ginoo silang kinabuhi diha niadtong panahon. Because of this great days of their lives, God has revealed Himself and His power to them and to others. Ang tungod ni ining dako kayong pagsulay sa ilang magkinabuhi, ang Ginoo nagpadayag siyang kaugalingon, siyang gahom ngadto niining tulo ka mga batan-on nga matinud-anon sa Ginoo. Dili lang niadto kanila kundi ngadto sa uban, labi na gyud ang hari. You see, pamaagi ni migsuon nga mailhan ang Ginoo ni atong kahimtangan karon. Same is true with the disciples when they were in the middle of the sea experiencing great storms with Jesus. Mabasa naton Matthew chapter 8 verse 23-27 nagaingon dinhi, then He got into the boat and His disciples followed Him. And suddenly a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke Him, saying, "Lord, save us, we are going to drown." He replied, "You of little faith, why are you afraid?" Then He got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. You see? Then the men were amazed and asked, "What kind of man is this? Even the winds and the waves obey Him." Wow! You see? Ato makita bigsoon nga these disciples, they were with Jesus for how many months, years. Wala nila nini na-experience kaniadto nga nagaban-uban pa lang sila sa pagwali, pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Apan sa dihang niagi sila og balod sa kinabuhi, sa dihang dito sila sa taliwala sa kadagatan. Dito pa nila nakit-an og nailhan ang Dios sa ilang kinabuhi. Migsoon dili na to mailhan ang Ginoo sa dihang maayo atong kahimtang, maayo taglawas tanan natong pagkinahanglan makita sa tumapan ni malay. Dili na to makita ang Ginoo diha. Diha na to makita ang Ginoo kung naa ka na kalisdana. Sani pagdasig ka nato. Igsuon sulod dining mga panahon nga naata karon sa pandemic crisis. I believe daghan na natong nakita, daghan na natong naka witness kung paano naglihok ang Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah. So suffering forces us to draw near to God with no pretense. And the result is an honest perception of God, who God is, as Job discovered. And this is what he said. In Job chapter 42 verse 5, ingon siya, "My ears had heard of you, but now my eyes have seen you." Ingon si Job, kaniadto madunggan lang nako ni may tungod sa Dios, ang iyang pagkagamhanan, ang iyang
miragloso nga Dios apan karon lahi. Ako na mismo nakakita. Nakita na gyud nako. Ngano nakaingon siya nakita tungod kay siya mismo nakasinati tungod sa panahon sa iyang mga pagsulay problema. Dito niya nakita ang Ginoo, dili lang kay nadunggan, nakita na gyud. So nagtuo ko nini nga panahon karon sa pandemic crisis. Ang wa nimo nakita kaniadto, ang pagpanglihok sa Ginoo makita na nimo karon. Hallelujah. Gitugot is Ginoo para mailhan nato ang Ginoo kinsa siya sa atong kinabuhi. This intimacy with God leads to uncharacterized confidence to pursue the impossible because we have come to know the power and the faithfulness of God through our hardship. So atong pagkasuod sa Ginoo, mo'y muhatod kanato nga naatay kumpiyansa nga mupadayon sa paghimo sa mga imposible tungod kay nahibalo kita sa iyang gahom ag iyang pagkamatinud-anon pinaagi ni ining atong kalisdanan nga nagayaan. Glory to God. Amen. Amen. Hallelujah. Walay laing makita nini. Walay bisan kinsa, dili ang presidente, dili ang mga cabinet members, dili ang mga congressman, mga senador, dili ang mga doctors, mga nurses, whoever, mga medical experts, ang makita nini, ang makita nini, ang Dios. Ang milagroso sa nga Dios. There's a saying nga nagaingon din I like this saying, inon siya. Hard times don't create heroes. It is during the hard times the hero who lives in our hearts is revealed. You see? Dili kaning maong kalisdanan karon wala bisan kinsa pwede makita ani. Ang makita ni ining kalisdanan karon mao ang Ginoo nga nagpuyo sa atong kinabuhi. Ang Ginoo ang mapadayag sa tanang nagakahitabo tungod sa ihang gahom. Hallelujah. Migsuon, I understand that we are living in these tough times. But remember, they won't last forever. Pili gini siya magtugay. Mulihok yun ang Ginoo ninyo. I tell you, after this pandemic, there will be a nationwide celebration of thanks and praise. Ang matag pamilya, matag komunidad, matag barangay, matag syudad, matag lungsod, tibuok, nasud sa Pilipinas, naagoy pa pasidumog sa Ginoo. When in fact, ano na ko higala na pastor, ingon siya, human lang ng pandemic, mag-celebrate ta. Ikaw, kung sa imay mong gusto, yan ko, mag-ihaw lang kong manok, sa ako magsugba kong isda. Mag-celebrate ta, atong pamilya. Mahuman lang ng pandemic. Praise the Lord, atong pasidunggan ng Ginoo niya na. Amen? Hallelujah. Tungod kay, ang Ginoo gyud mo'y nagalihok ining tanan. Praise the Lord. Hallelujah. So, salamat nga nagtuo ko nga ang Dios wa pa ni human, wa pa na human. Padahin pa gyud siya nagalihok sa atong. Igsuon, nagtuo ko nga ang Ginoo sa gihapon makig-uban ka nato. O padahin kita sa pag-ampo nga ang Ginoo sa gihapon mulihok sa matag pamilya sa atong sa atong mga panimalay. Kung sama na nga atong mga pagkinahanglan, mudangop lang ta sa Ginoo. Ilha ang Ginoo nga partner nato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Now bago ako moadto sa mga pag-ampo ato sa ning paminaw ng usa ka awit nga giuluhan, walang mahirap or walang imposible sa iyo. Nindot na mensahe ng Ginoo. Praise the name of Jesus. So, mag-aampo kita. Akong gihangyo ang matag usa. Nadihang sa inyong mga panimalay. Magaduko kita sa itong mga ulo. Mag-iusa kita sa pag-ampo. Na ang Diyos magalihok ka nato sa atong taliwala. Pinaagi sa mga pag-ampo. Hallelujah. Glory to God. Father, we humbly come before you today. We recognize ourselves that apart from you, we can do nothing. In these times of troubles and hardship, we need your help and mercy. Father, please cover us, my entire family, my loved ones, church members, and other believers worldwide with your hand of protection that no evil, no pestilence, or virus will enter into our bodies and our homes. Hide us, O Lord, in the hollow of your hand. Father, laminate us in the precious blood, in the precious blood of Jesus Christ that is stronger than coronavirus or any disease. Lord,
continue to sustain us with enough strength and provide all our needs during this pandemic crisis. Glory to God. Ang uban na mo, Lord, makaigsunan nga nas pagkinahanglan, Lord. God, tagbuang ilang pagkinahanglan sa matag adlaw. Ang uban kanila na ay mga balatian, ayuha sila, Ginoo. Tanduga ang ilang kalawasan, Lord. Salamat sa imong pagpaglihok sila makinabuhay karon. Also, Lord, nagaampo kami sa among mga government leaders, Ginoo, gikan sa Presidente, kay Presidente Rodrigo Duterte, ang iyahang mga cabinet members, Lord, mga senators, congressmen, governors, vice governors, board members, mayors, vice mayors, city councilors, municipal councilor, or barangay captains and kagawads. Lord, I pray for them right now, God. Padayon ka, Ginoo, hatag kanila dugang nga puso, Ginoo, dugang nga pailog, dugang nga pasensya, dugang nga kaiso, Ginoo, sa dumala sa ilang kadaiyang nga mga responsibilidad sa ilahang mga lugar nga diin sila, Ginoo, mo'y nagdumala. Ako nagaampo labi na gyud among presidente, Lord, nagkinahanglan siya nimo sa imong panabang. Ikaw, Lord, maghatag kaniyang kaalam kay balo kung saon iya, Ginoo, mahandle ang mao nga hagit sa iyahang pagdumala nini nga nasod sa Pilipinas tungod aning pandemic crisis or COVID-19, Lord. Salamat sa imong paghahimo, Lord. Nagaampo sab kami sa among mga health workers, Ginoo, ang among mga frontliners, mga doctors, nurses, hospital, personnel and staff, military and police, Lord, nga naa sila, Lord God, nagahimo sa ilang mga responsibilidad sa hospital, sa clinics, o banas kadalanan ang mga police, military, Ginoo. God, Ginoo, nagkinahanglan sila sa imong gahom, nagkinahanglan sila sa imong protection, Lord. Lord, ay pasagdi ang ilang mga panimalay, ang ilang mga pamilya nga nagpabilin sa mga panimalay. Lord, ikaw o Diyos, magapandong sa imong kamhanan nga kamot, walay bisan kinsa kanila, Ginoo, ma-infect sa mao nga virus, Lord. Protektahi sila, Ginoo, nini, Lord. We also pray for healing for all those infected people, Lord, sa mao nga virus, Lord. Ampo kami kanila, Ginoo, nga uban kanila naa karon sa ospital, Lord. Nagaanto sa maong sakit, apan, Lord, natuod kami nga imong kamhanan kamot, magkatapion kanila sa pag-ayo kanila, Ginoo. I-restore ang ilang health, Lord, ang mayang panglawas. Even the PUM, the PUI, Lord, nagaampo kami kanila na ikaw usab, Ginoo, hatag kanila, Ginoo, dugang na kamahan, kusog, Lord. Bisan pang ilang immune system, I pray, Lord, nga sila, Ginoo, na adunay sama ni ana nga antibodies, Lord, nga kaya mo fight against sa mga virus, Ginoo. Lord, nagampo kami nga wala na untay o God nga ma-infect pang mga tao, Lord, diri sa among palibot, Ginoo, diri sa General Santos City, tanang mga barangays, o Lord, dili lang mga tibok General Santos City, kundi tibok Pilipinas, Ginoo, nga wala na untay lain pa, Ginoo, ma-infect sa mga sakit nga maundan kani, Ginoo. Salamat sa imong pagpanglihok kanila, Ginoo. Nagaampo sab kami, Ginoo, ang unity among Filipino people, Lord, nga mosulod gyud sa balaod, Ginoo. Lord, kundi mutuman sad sa balaod, Ginoo, kay mao kani ang desire sa matag usa, Ginoo, nga pinaagi niini, Ginoo, nga home quarantine, Ginoo, ma-stop ang pag-spread sa coronavirus. Salamat sa imong pagpanglihok. Salamat sa imong katubagan sa mga pag-ampo. Salamat nga ikaw, Dios, makikuban ka namo nining panahon, Lord, sa kalisdanan tungod aning pandemic, Ginoo. Usa ugan, ikaw among pasalamatan, ikaw ang pasidunggan, ikaw among himayaon, Lord, nining tanan, tungod kay ikaw ang Dios mo'y nagalihok nining tanan. We commit all these things to you, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. O daghang salamat ning suon sa makausapa, maayong buntag o ang Ginoo magapadayon sa pagpanalangin kanato. God bless and keep safe always. Glory to God.